Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you sa CIY Paris sa paghatid sa atin ng awitan para sa Panginoon. I hope you just did worship the Lord. Talagang nakaka-encourage worshiping together even online. So, sa araw po ito, pag-usapan po natin dahil nasa topic tayo ng holiness or godliness for this full week. Whole month, So ipagpapatuloy lang po natin yung ating pag-aaral. Last Sunday, ang nagturo po natin si Reverend Herbert Supan ng Pilipinas, at napakagandang mensahe. So parang part 2 lang po ito ng kanyang katuruan dahil lang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, training hard or trying hard. Which is, at ituturo po natin yung the road to godliness or the road to holiness. So, bago po yan, mag-shout out po ng mga ilang pangalan na nandito po sa aking monitor ngayon. Nakikita ko po dito yung grupo ni P.T. She, Pastora Josephine, Jun Samson, shout out po. Okay, Edwin Quito, Lynn Camangon, Jaja, Leia Renegado, Edwin Tolosa, at yung mga taga-Roma, Pisa, nakikita ko po rin ito. So, before I begin my message, gusto ko pong panuorin muna natin tong video ito. Nagustuhan mo ba? Sinira mo ang kanta. Binaboy mo. Baliw ang nagsasabing isinilang na ang aking karibal. You'll never make it. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Tay, Libby, tayo na. Okay. Remember that film ni Sharon Cuneta, pero believe ako kay Cherry Hill, ang galing niyang magkontrabida diyan, So, pinalabas ko po yan dahil related po siya sa lesson po natin. You'll never make it, copycat. Ang sabi niya, you're second rate, trying hard, copycat. So, ang pamagat po natin, training hard or trying hard. Okay, meron po siyang related po siya sa pag-aaral natin sa holiness. Ang talata po natin, makikita natin sa 1 Timothy chapter 4, 7 and 8. Ang sabi niya ganito, have nothing to do with godless meats and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Naka-highlights po dyan sa ating monitor. Train yourself to be godly. A physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to God, to come. Pagpalain po ng Panginoon ang salita ng Diyos sa hapong ito. Kung makikita niyo po, sabi niya, train yourself to be godly. Para maunawaan po natin ang ating pag-aaralan, holiness is already imparted sa ating mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoong Jesucristo because of the moment we receive Jesus, ibinigay niya yung kanyang banal na Espiritu sa atin. Yung Holy Spirit. Kaya nga, holy, which pertains sa holiness ng Panginoon. So, positionally speaking, we are already holy. Positionally, sa heaven, sa oras na ito, ang tingin ng Panginoon sa atin ay banal. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, kailangan magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa ating bagong kalalagayan o sa ating natura ngayon, yung nature po natin. Ito po yung tingin ng Panginoon. And the moment we receive Jesus Christ, ito po tayo. Sa dalawang translation ko po babasahin, ang unang translation, ang sabi niya ganito, therefore, if anyone in Christ, if anyone who belongs to Christ, has become a new person. Sabi niya, become a new person. And then sa NLT translation, sabi niya ganito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Has become a new person. The old life has come and a new life has begun. Ito po yung problema sa atin ngayon, na tayo po yung mga Christian na tinatawag
which is we have the holiness of God, we have the Holy Spirit inside of us. For many years, bago natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo, for example, ano po, ikaw ay 30 anyos na, at ngayon mo tinanggap ang Panginoon, at naging part ng bagong buhay sa iyong Panginoon ngayon, ano, which is His Spirit inside of you. Ang problema po, sanay tayo dun sa 30 years na namuhay tayo sa laman natin, sa gusto natin. Kaya kapag nagagalit tayo, nung unang panahon, talagang babalabag or magmumura, wala tayong pakialam. Kasi yun ang old nature natin. Kaya lang, the moment we receive Jesus Christ, we become a new person. Actually, yung salitang new doon, na ginamit po sa original na wika po niya, a person or a thing that never been exist. Hindi pa nag-exist. Talagang bago po siya. So, kaya po ngayon, ang kailangan po nating gawin is really to train ourselves to godliness. Many Christians today are trying hard. Sabihin po natin, trying hard. And not training themselves. Ito po yung tipong, Pastor, wala po akong pinapangako. Tatry ko po. Ayan mga salita ng mga Kristiyanong who try hard. And then sasabihin niya, babaguhin ko muna sarili ko bago ako mag-attend. So they are trying hard. Sisikapin ko po, Pastor. I will try hard, Pastor, na maging mabuting Kristiyano. So wala pong masama sa pagtatry. Pero may problema po dyan, which is pag-aaralan po natin. And then sasabihin naman ng iba, ganyan talaga yung buhay. Hindi sa lahat ng panahon, kaya mo. Yan, And then, eto pa, very normal nating naririnig. Sabi niya, tao lang ako. O kaya, mahirap pong magpakabanal. Mahirap pong magpakabanal. Yan ang sinasabi ng mga Christian who are trying hard to be holy. Because they are not training themselves. Okay, alam po natin, sinong nakakilala kay Manny Pacquiao? Lahat tayo kilala natin. LeBron James, sinong nakakilala? Michael Jordan, sinong nakakilala? Kilala po natin yan. These people as athletic inside of them na sila'y basketballista o boksingero. But they didn't become really a professional basketball player and a professional boxer na nag-try hard lang sila. But if you see them, yung kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, they are training. And they are training hard. Kaya lumabas yung pagkaboksingero, lumabas yung pagiging magaling sa basketball because they train hard. Nasa DNA na po nila yung magaling. Pero hindi lalabas yung galing na yon hanggat hindi sila nagtitrain. Tama po ba? It's also the same sa ating mga Kristiyano. Can you just imagine, sasabihin ni Manny Pacquiao, lalaban ako bukas, I will try hard. Sasabihin naman ni LeBron, okay, basketball ako, gusto ko manalo ng champion, but I will try hard without even training. So many Christians today, are trying hard and they are not training themselves to be godly. Okay, siguro gets yun na po yung points ko po ngayon sa ating pag-aaralan. Of course, we become Christian by accepting Jesus, no? Now you have Christ in your heart through the Holy Spirit. Tama po ba? Meron tayong new life, new imparted life, which is yung Espiritu ng Panginoon na namumuhay po sa atin. And we call ourselves a disciple or Christian. Okay, pag-usapan po natin ngayon. What the tendency of Christian who try hard? Ano yung tendency ng mga Christian who try hard? Ito po, they become irresponsible Christian. They become irresponsible Christian. Kapag Kristiyano kang nagtatry hard ka lang, hindi ka nagtitrain to be godly, you become irresponsible sometimes. Bakit po? Ito yung mga Kristiyanong nagiging Kristiyano lang sila kapag araw ng Sunday. Or nagbabasa lang sila at nagde-devotion pag araw ng Sunday. Baka tanungin nga naman ng pastor, nag-devotion ko. Opo, pastor, nag-devotion ako. Ang aga ko nga gumising kanina eh. Tama? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bukulan at magsisi na. And then, eto yung mga Christian na
they just pray kapag sila'y nasabihan. Ano ho? O kaya sila ang magpipray sa araw na ito. They just trying to show up na sila ay Kristiyano. There's no condemnation about this but really we must become a responsible Christian. If we want to manifest the life of Christ sa ating mga buhay, you have to train to godliness. Amen. Kailangan mong sanayin yung sa 1 Peter na binanggit ni Pastor Herbert last Sunday. Prepare your mind to action, sabi niya. Ano ho? You prepare your mind to action. Okay. Ang mga trying hard Christian, copycat, second rate, yung po tayo, when we just try hard. Sabi nga ni Cherry Hill kanina, baliw. Baliw ka ba? Sabi niya ganon. Okay. Number 2, na tendency ng mga trying hard Christian, they become self-fulfilled or self-righteous or self-conscious. Self-conscious. Imbes na maging God-conscious. Kasi, eto yung tipo nila, para bang pagdating nila ng church o ng mga kapatiran sa church, yung bang dito lumalabas ang kabanalan. Dito dinumero ang kilos, ang pagsasalita, mahalummanay. So, nagiging banal lang sila, during ng mga moments or may mga events or nasa church. Because they are trying hard. So, pag nagawa nila yon, they are self-fulfilled. Galing ko. Okay, there's no wrong about that. Okay. Eto nga, minsan mabait sa iba, pero sa sariling pamilya, hindi. So, number 3, na tendency, they are defensive. Laging may dapat patunayan. Kristiyano ako, alam ko ito. And then, minsan, kaunting criticism, sumasabog, at nagpaparamdam sa Facebook. So, yung tendency po nila ay nagiging defensive po sila. They trying to defend na sila at convince other people na sila ay Kristiyano or banal. Okay. You see, when you train yourself to godliness, eto yan, babalik ako sa example ko kanina, na sasabihin ba, si Manny Pacquiao ba, dapat niyang kumbinsihin ang sarili niya na boksingero siya? Hindi. He walked like a boxer, he talked like a boxer, he lived like a boxer. Bakit? Because he trained himself. Hindi niya pinapangalat sa alam ng buong mundo na boxer po siya, na professional boxer po siya. Why? Dahil he tried hard? No, because he lived, he trained himself dun sa pagiging boksingero niya. It's also the same with us Christians. You don't have to try to be holy. You only have to train yourself to be holy. And many of us trying to be holy. Susubukan ko. Pagbubutihin ko. Wala pong masama doon. Pero iba po yung you're trying hard and you're training yourself at nagiging parte o na-assimilate ng pagkatao mo, yung kabanalan kasi you have trained to godliness. You have trained yourself to be godly. So you don't have to be defensive. You don't have to be saying people, ay, Kristiyano ako, ay, banal ako, ay, mabuti, ay, righteous ako. Bakit? Kasi parte na ng buhay mo, yung kabanalan, normal na. Amen. Pero meron din isang kaisipan na gusto kong burahin sa isip natin. Kasi si Jesus, feature o laging ipinapakita na yung kabanalan kailangan. Tapos may halo. Tapos hindi tumatawa, yun ang banal Kaya hindi tahimik lang. Dinefine po during ng prototyping namin ng Bible, ng cell grouping, at tinanong kami ni Senior, anong pumapasok sa isip nyo when you hear the word holiness? Ang gaganda po ng mga sagot ng kasama po namin at tama pong lahat. Pero ang ibig sabihin pa ng holiness is perfection or purity without sin. Tama po ba?
righteous. Amen. So yun po yun. So when you train yourself to be righteous, ano ho, to be holy, to be godly, you just walk. At walang effort yon. Kasi tinrain mo na yung sarili mo. Amen. Okay. Anong nangyayari? Gusto ko pong ipakita sa inyo yung the benefits the Christian would train themselves to be godly. O yung dumaan ng training para sila'y maging banal. Itong mga taong ito, laging handa sa labanan. Remember David? Ano ho? Because he trained himself sa mga orso at lion na pumapatay sa kanyang mga halaga o kanyang mga tupa. Ano ho? Nung dumating talaga yung totoong labanan, hindi na po siya nag-atubili o nagdalawang isip. Ang sabi niya sa hari, ako ang lalaban dyan. Pinatay ko ang mga leon nung sinasakmal, kinukuha yung mga halaga ko. Napagtagumpayan ko sila. Sabi, ngayon pa, sino yung Pilisteong ito? Sabi niya, bakit? Kasi he trained himself. While the Israelites for more than 40 days ata, they are trying to win the battle. At masulong sila sa labanan. Can you just imagine that? Because they are just trying. Because they did not train themselves. Sa araw na yon, sa araw ng labanan. So tayong mga Kristiyano, dapat tinitrain natin yung sarili natin sa araw ng mga crisis. We were born for crisis or to be a solver ng mga crisis, ng mga krisis, ng mga pagsubok. Amen. So makikita po natin sa buhay ni David, yun po yung kanyang ginawa. This kind of people does not panic during crisis or pandemic. Kasi handa sila. Amen. Because they are trained. Hindi nawawala yung kabanalan nila. Because really, they know what to do during pandemic. Kaya nga, itong tayong mga Kristiyano, it's about time, that we really train ourselves to godliness. Train ourselves, na managumpay. Handa lagi sa labanan. Itong mga nagtitrain sa sarili po nila, this Christian who train themselves, they have a solution for any problems. They are a problem solver. Number 2. Remember si Joseph, famous story, sa Genesis 41, 37 and 38. Sabi niya ganito, pinalabas, may problema dahil magkakaroon ng taggutom sa lugar na yon. Ang sabi ng salita ng Diyos, nagustuhan ni Pharaon. Nagustuhan. Sabihin po natin, nagustuhan. Wow. Isang araw, magandang mapakinggan natin yung mga amo natin, o yung mga pinagtatrabahuhan po natin. Sabi niya, nagustuhan ko yung ginawa mo. Nagustuhan ko yung sinabi mo. Nagustuhan ko yung wisdom mo, yung solution mo. Nagustuhan ng Pharaon ang kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. At sinabi, bakit pa tayo hanap ng iba? Samantalang nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos. And then, we know the story. He became the second most powerful man sa Egypt sa panahon po yun. Bakit? Because he trained himself to be a solution to the problem. Ito po yung mga nagtitraining for godliness. Bago dumating yung crisis, meron na silang solusyon. Sad to say, kasama po ako doon. Hindi sa lahat ng panahon may solution ako sa crisis. Pero when we train ourselves to godliness, to holiness, God's favor, amen, God's wisdom will be upon us. And we will be a problem solver. Ito po yung mga nagtitrain for godliness. And of course, alam po natin, those who train for godliness, discipline themselves. Dinidisiplina po nila yung sarili nila. Ito po yung personally, kulang ko po. Sabi nga ng asawa ko, ng aking Holy Spirit, na nandito sa kaliwang kamay ko ngayon. At naragdagan po yung mga Holy Spirit ngayon. Yung anak ko, nasa kanan ko naman ngayon. They are continuing correcting me sa pronunciation, sa pagkakamaling nasasabi after the service, kung may dapat i-improve. Amen. Kaya magandang nakikinig tayo sa mga Holy Spirit natin, sabi nga ni Senior. Amen po. So,
We need to discipline ourselves. Ito ba yung iminungkahi ni Pablo? If we really want to train ourselves, kailangan may disiplina tayo to godliness. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 9:25, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Inulit ko po, ganda. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. Of course, hinalintulad po tayo sa manlalaro dito. Tayo po yung nakikipagbaka ngayon sa mundong ito. Kung wala tayong disiplina, matatalo po tayo. Okay. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandiyan lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay pang habang panahon. There is an eternal reward sa ating ginagawa po ngayon when we discipline ourselves, when we train ourselves with discipline. Kaya nga, ang sabi pa rin po niya, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi po, nakita ko na pong mag-shadow boxing si Manny. Suntok sa hangin. Walang panalo dun. You're just trying to be a boxer. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Ang sabi niya ganito. Hindi ako sumusuntok sa hangin, subalit sinasanay ko. Sabihin po natin, sinasanay ko. Sinasanay ko. Wow. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Saan niya sinasanay at sinusupil? Sa mga bagay na magpapahamak at magpapadumi sa kanya. Amen. Upang sa gayoy, sabi niya, hindi ako maalis sa paliksan pagkatapos kong mangaral sa iba. Kung pagpapatuloy po natin, para hindi ako ma-disqualify. Qualified ka kasi nagsanay ka. Sinupil mo, dinisiplina mo ang sarili mo to be godly. Tinrain mo ang sarili mo to be holy. Hindi ka nagtatry lang. You're training yourself until it become a perfect and become part of your system. Can you just imagine Stephen Curry? Kahit sa ang angulo ng court, nakakashoot because he trained himself 8 hours a day to perfect his craft. Dribble, out of dribble, screen, takbo doon, Pag ng bola, shoot ka agad. Alam po natin yon. Bakit? Because he try hard? No, because he train hard. It's the same with us. This is the road to holiness. It's training ourselves to godliness. May parte po tayo. Amen. It's partnership with God. Amen. Amen. Okay. That you so train yourself, na yung kabanalan ay naging parte ng sistema mo. Kilos mo, pananalita mo, wisdom mo, pangangatwiran mo. Bakit? Kapag tinrain mo yung sarili mo to be godly, to holiness, it become part of your system, ng pagkatao mo, ng being mo, ng pagkayuman mo. And you can walk with holiness. And you will be qualified by God. Amen. Brothers and sisters, let us not only try hard, but first and foremost, i-train natin yung sarili po natin. Okay, malapit na po akong magtapos. Ito ay na-share ko po sa mga ibang leaders po natin. Sabi ko nga sa kanila, this is an advanced teaching sa inyo dahil ituturo ko ito sa preaching. Ano yung basic need po natin ng human for him or for us to survive? Basic needs ng humanity o ng tao for him to survive. Alam po natin. Oxygen or air. Tama? Food. Water. Rest or sleep. And shelter. Yang limang yan ang basic need po natin para po tayo magkaroon ng tagumpay sa buhay. Ano mang pangarap mo, gaano mang kataas ito, gaano mang kalaki ito, ano man yung galing mo, kung hindi ka
Kung wala itong basic need na to, wala kang pararatingin. Kung walang oxygen, hindi ka mabubuhay ng matagal. Kung walang pagkain, kami mahilig sa pagkain dito. Dito sa Empoli. Maraming malulusog. Ano ho? Because we love to eat, we love food. Ano ho? Kailangan natin. Imagine, hindi ka kakain ng 3 linggo, patay ka. Or magkakasakit ka. Kung hindi ka agad mamamatay, ano ho? Imagine, hindi ka inom ng tubig. Ano ho? For 1 month, for 2 months. Even 1 day, sa init ng panahon po natin ngayon, ano, hindi ka pwedeng hindi minom ng tubig. Kasi essential po sila sa survivor po natin. Kaya automatically ginagawa po natin. Kailangan po natin ng matulog. Tama? Kailangan natin ng damit, bahay, shelter, sisilungan. Ano ho, hindi po tayo pwedeng magbarbone. Kahit mga barbone nga, or yung mga taong grasa sa labas, naghahanap sila ng shelter nila dahil alam nilang kailangan po nila yon. Automatic po yon na hinahanap po natin for survivor. Or for survival. Amen po. Hindi ko na kayo utusang maligo. Maliligo kayo kasi kailangan nyo yun. Hindi na rin kayo inuutusang huminga. Kailangan nyo yun. Basic po yun. So even sa training po natin, may mga basic things po natin dapat gawin if you want to survive or if you want to be holy. May mga basic. Ito po, basic as in basic, pero dito tayo bumabaksak. At marami pang inuutusan, marami pang talagang minsan, tatanungin mo pa, nag-pray ka ba? Nag-devotion ka ba? Nagkaloob ka ba? Or nagbasa ka ba ng Bible? Ito po yun, no? Ito po yung mga basic training natin for holiness. Okay, ano yung basic life training ng Christianity? Basic life training ng Christianity. Una, prayer. Ang sabi po, this is the backbone of our ministry. Everything we do, kailangan may panganak sa panalangin. Tama po ba? Amen. So, without prayer, hindi po tayo usbong, hindi po tayo lalago. Parang oxygen po siya. Nandiyan po sa inyong, sa ating, siya yung pakitulungan para makita. Okay. Nandiyan po sa ating monitor. Yung side by side, ano. Prayer is just like oxygen sa atin. Amen? Supposed to be, hindi ko na kayo dapat parang invite sa prayer kasi oxygen yan. Hinga kayo or magpipray kayo. Automatically. Or every Saturday, hindi ko na kayo kailangan paalalaan. Every 6 o'clock may prayer meeting tayo online. Hindi ko dapat tawagin. O hindi na ako dapat maglagay ng mga publicity. Ano? Kasi hininga mo yun eh. Amen. Automatic na supposed to be sa yun. Before you sleep, before you wake up, prayer. Along the day na ikaw ay nagtatrabaho, kailangan parte mo ng buhay mo yun kasi hininga mo yun. Hindi ka magsasurvive sa iyong holiness. Amen. Next, ano yung pagkain natin? Food, sa Christianity mo natin. Basic life training natin. Yung salita ng Diyos. Pagkain po natin yan. Kaya nga, dapat hindi tayo lumiliban sa mga cell group. Hindi tayo lumiliban even sa online service live streaming po natin, sa broadcasting po natin. Hindi ko na kayo dapat, may broadcasting tayo, may live streaming tayo. Ano, bakit? Kasi basic yan eh. Essential yan para mag-survive ka as a Christian. Para yung holiness ni Lord na nasa iyo na ay mag-manifest. Amen. Amen. Hindi na dapat tini-check yung, nag-devotion ka ba? Ngayon, tini-check pa eh. Bakit? Kasi, it's good na tini-check. Because we're training you. Pero after 3 years na Kristiyano ka na, or even after 2 years, o sabihin na natin 3 taon, dapat hindi na tini-check yan na anumang oras tanungin ka ng pastor mo o ng cell leader mo, meron ka na. Kasi essential yan para mabuhay ka. Hindi ka na dapat utusan pang magbasa ng Bible araw-araw. Paalalahanan. Parang pagkain kasi yan, pinapaalalahanan ba kayo? Pag, almusal na tayo. No, automatic nga, tumatayo ka na eh. May nananaginip pa nga kumakain eh. Sa panaginip, kumain ng marami, tapos pagkatapos gutom pa.
Hindi na nga iniimbitan magtanghalihan, automatic 1 o'clock, 12 o'clock, kumakain ka na eh. Pero pag sa pagbabasa ng salita ng Diyos, essential yan sa survival po natin as a Christian for us to grow in holiness of God. Amen. Thumbs up po kayo dyan. Or thumbs up. Amen po. Amen. Do you agree? Agree. Okay. Ano yung water natin sa ating Christian life? Ano po? Yung fellowshipping natin. Tama po ba? Dahil tayo umiinom sa encouragement ng ibang tao. Sa karanasan po nila, napapalakas tayo, nare-refresh po tayo whenever we fellowship, whenever we gather to hear the Word of God. Pag wala kang tubig sa katawan, ang sabi sa'yo, dehydrated ka. At pwede kang mamatay within 24 hours. Kaya nga yung mga dinadala sa hospital, anong ginagawa kaagad? Nilalagyan ng dextrose. Kapag may problema ka sa dehydration. Dito, physically fit tayo, physically malusog tayo. Pero yung spiritual kaya natin, gaano nakapayat. Kasi ang pinapakain natin, puro tuyo. Wala nang basa. Puro tuyo na. Minsan hindi pinapakain, laging fasting ang spiritual food natin. Hello? Nakakahiya naman, sa atin. Kaya nga marami, sabi nga, ang mga Christian, they're just trying hard. You are not training yourself to read the Word of God. We are not training ourselves na lumago tayo sa salita ng Diyos. So, fellowshipping, cell grouping, church day are important part of our life as a Christian. Para yung holiness ni Lord ay tuluyang mag-manifest po sa ating mga buhay. Amen. Ano yung pinaka-rest po natin or sleep po natin? It's sharing and witnessing. Tama? Yes. Kung wala kang rest, you will not grow. Kung hindi tayo nagwi-witness, we will not grow. Amen. Amen. Amen po. Yung mahiling mag-witness. When you witness to other people, when you disciple other people, when you teach other people, alam mo, ang unang nag-grow, hindi po siya, tayo. Amen. Nadiscovery ko po yan. Amen? Pag nagtuturo tayo, dalawa yung nag-grow. Una, yung tinuturuan mo. Pangalawa, ikaw mismo nag-grow po talaga. Nag-iiba ang level mo. Amen po. That's why we need to share the word of God. We need to witness. Amen. Amen. We need to propagate the word of God. And ano yung shelter natin? It's discipleship or pagiging disipulo mo o yung training mo. Yan ang magko-cover sa'yo. Sa yung Christianity. Yan ang magpapatatag sa'yo. Yan ang magiging sanggalang mo sa anumang problema that you can call yourself a disciple. Nagpailalim ka, nag-obey ka sa yung mga leader. Yan po yung shelter po natin. May 5 basic need din ang buhay Kristiyano po natin. Amen. And we have to train ourselves na gawin po ang mga bagay na yan. Amen. Tama po, kaya po tayo tinrain magluto, mamalengke. Amen. Tinrain kung paano kumuha ng tubig. Tinrain na maghabi ng damit or magsuot ng damit kasi essential po sila. Kaya we're training you really sa prayer, sa pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. We're training you na maging parte ng cell group po, ng church po, na huwag kayong liliban. Kahit anong importanteng gagawin nyo, kung hindi rin kamatayan, there are excuses na pwede natin gawin. Pero really, kung talagang handahan lang ang pupuntahan mo, or ano lang ang gagawin mo, don't miss going to church. Dahil essential yan sa yung training to godliness or to holiness. Amen. Amen. Lahat po ng nakakarinig sa oras na ito, gusto ko po kayong mag-thumbs up ng marami. Amen. Amen. You see, dito po ako magtatapos. Siguro mga 5 minuto pa.
Naalala ko po yung istorya ng isang batang inampumpo ng isang mayaman at ang batang ito ay galing sa mahirap na pamilya. At the age of 5, inampun siya ng isang mayaman. So yung bata, pagdating niya sa bahay ng mayaman, nakita niya, wow! Laki ng bahay, may sariling kwarto, nakakotse na siya ngayon, sinasakay niya sa kotse, magandang eskwelahan. And then pagharap niya sa table, ang daming pagkain. Alam niyo po ba ang ginagawa ng batang ito? Kahit nandun na siya yung lahat ng nandun sa kanya ay available para sa kanya kasi anak na siya. Considered na siyang anak. Legit na siyang anak. Dahil legal ang pagka-adopt. Pero alam niyo yung ginagawa ng batang ito? Napansin po ng mga nagampun po sa kanya, araw-araw nagtatago siya ng pagkain. Dinadala niya sa kwarto niya. So isang araw, napansin ng mami niya na nagampun sa kanya, ang bahaw dun sa kwarto niya. So nung nagpunta siyang ganon, nakita niya ang daming pagkain nakatambak. And then sabi niya, anak, ba't mo tinatago yan? Sabi ganon. Sa'yo naman yan. Sabi ganon. So you see, ang mindset pala ng mga mahihirap kasi parang bukas wala na. Mauubusan na kami, kaya kailangan kong magtago. O makikita mo sa handaan yan. Hindi pa tapos yung handaan, may nagbabalot na. O kaya naman, sa plato, talaga naman nakatambak ang tapos makikita mo, iiwan lang. Mindset, poverty mindset po yun. Kasi, mahirap nga tayo, inisip natin, pag umalis na tayo, wala na tayong babalikan. Kasi yung mga kasunod natin, masisiba din. O may poverty mindset din. Wala na akong babalikan. Pero itong batang ito, hindi niya alam, everything is available sa kanya at pwede niyang kahit anong oras, kahit anong bagay sa bahay na yun, hindi na siya kailangan magtago. And many of us were adopted as a son of God and yet living in a poverty mindset. Tao lang ako. Mahina lang ako. Susubukan ko po, pastor. Ay, pastor, hindi po ako naka-attend. Kasi po, pastor, ganito. Ang daming excuses. You were adopted in a family na supposed to be hindi tayo magkukulang sa lahat. But because of our mindset, sabi mo, tao lang ako. You see, Jesus, the Holy Spirit, imparted His life in your being, sa iyong pagkatao, and yet we're still living as a sinner. Para tayo yung batang inampun na yon. We don't realize kung ano yung available sa atin. Yung isip natin nasa mundo pa. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, isipin niyo yung mga bagay na makalangit. Training din po yun. We have to train ourselves to be holy, to be godly. Nandyan na po yan. You only have to train para mag-manifest. You don't try hard. You will fail when you try hard. Instead, you train hard. Amen. This is the road to holiness. Amen. Amen. Bakit hindi mo i-train ang sarili mo na wag nang magtampo? Mga tamporitis dyan. Bakit kaya hindi mo i-train ang sarili mo wag nang magtampo? Bakit di kaya i-train mo yung sarili mo maging generous? Tanggalin mo yung pagiging kuripot mo kay Lord. Bakit kaya hindi mo i-train ang sarili mo na wag magagalitin? Kahit may nanggagalit sa'yo, i-train mo. Ay, hindi ako galit, okay lang yan. Hindi mo ako kayang pikunin, sabi nga ni Mrs. sa akin. Pag pinipikon po namin siya ni Shine. Sanay na ako sa inyo. Kasi bakit? Na-train na niya yung sarili niya. Pero dati, napipikon po siya sa amin eh. Pero dahil tinrain niya yung sarili, ganito lang mga to. Okay lang to. Amen! Bakit hindi mo i-train ang sarili mo na maging mabait? Kahit inalipusta ka na, kahit ano yung sinabi sa'yo, mabait ka pa rin kasi
tinitrain mo yung sarili mo? Bakit hindi mo itrain ang sarili mo na maging mabuting disciple? Amen. Ha? Bakit hindi mo i-train na maging mabuting disciple ka at maging mabuting tao? Amen. Amen. Bakit hindi mo kaya train ang sarili mo maging masunurin? Holiness po ito. Godliness po ito. Amen. Amen. Bakit kaya hindi mo i-train ang sarili mo maging mabuting magulang? Maging mabuting lolo? Maging mabuting tatay? Maging mabuting anak? Or kung boss ka, maging mabuting boss? Magaling na boss? Bakit kaya hindi natin train ang sarili natin to be like Jesus? Amen. Hey, Amen. man. So, brothers and sisters, my encouragement to you, don't try hard. Gusto ko pong ulitin natin yung film kanina. Dito po ako talaga magtatapos na. Sige po, panoorin natin mabuti. May mga ilang puntos doon. Nagustuhan mo ba? Sinira mo ang kanta. Binaboy mo. Baliw ang nagsasabing isinilang na ang aking karibal. You'll never make it. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Tay, Libby, tayo na. You see, yung film na yun, ang tagal na po, Pero when you're trying hard, ang sabi nga ni Cheryl, binaboy mo ang awit ko. Sorry for the word na baboy, And I think may similar tayong ginagawa whenever we take neglect dun sa regalong kabanalan ng Diyos sa atin. Parang binababoy natin yung kabanalang yun. Because you're just trying hard. And then nagiging second rate lang tayo. Nangopya ka na nga, mali pa. So, ang challenge ko po ngayon, that you take really a stand where sasabihin mo kay Lord, alam ko Lord, nasa akin na yung kabanalan mo, yung banal na Espiritu Santo. I just need really to obey and listen and train myself to be holy, to be godly. You have to commit yourself sa mga pinapagawa ng mga leader natin sa buhay po natin. Dahil may mga certain things, training, discipleship training, silang ipinapagawa po sa atin. And they have the enough experience to tell us what to do. Lalong-lalo na kung mga young Christian pa tayo. Or even matatagal na tayong Kristiyano minsan. Hanggang ngayon nasanay tayo sa Kristiyanong trying hard. You have to walk kung ano yung posisyong ibinigay ng Diyos. Anak ka ng Diyos, pinabanal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Panginoon. Yun na ang tingin ng Diyos. Dapat yun na rin ang maging tingin mo sa sarili mo. So my challenge for you today, really, is you really commit yourself to God, commit yourself to your pastor, to the program of their training inside the church, at maging seryoso po tayo sa pagtitrain para anumang dumating na bagyo, anumang dumating na labanan, handa po tayo. Hindi tayo iyakin, hindi tayo nagpapanik because you have trained yourself to face your Goliath. You have trained yourself to face your Pharaoh. Mga problemang darating. You have disciplined yourself. Sinupil mo ang sarili mo to live a godly life kasi gusto mong magtagumpay.